Okay guys, so in this video, explain ko sa inyo kung bakit may mga Pilipino na hindi kumikita ng pera online hangga't hindi nila natututunan tong skill stock na to. So if you're someone na nagpa-plan tayo ng online business, gusto mo magtayo ng freelancing, gusto mo mag-start ng freelancing, or any strategy na gusto mo kumita online, tapos wala ka pang resulta, ito na yung reality guys. Explain ko sa inyo. Now, sino ba ako? I'm JC Cerezo, I'm the founder of the Parliament, and I've been doing freelancing for almost a decade na, guys. So, nung nag-start ako, pinagdaanan ko lahat ng mga pagkakamali nyo, like yung pagkakamali mo ngayon, at hindi ako nag-monetize ako kumita ng pera. And explain ko sa inyo kung bakit. Okay? So, if you have some time, stay ka lang dito kasi marami kang matututunan and definitely meron din ako sa inyong i-give sa dulo ng presentation. So, reality check muna tayo. Okay? Let's be honest. Most Filipinos don't actually have an opportunity problem. Kung ikaw yung tao ngayon na nag-iisip na wala kang opportunity, hindi mo alam kung saan kukuha ng opportunity, then definitely may problema sa'yo. Bakit? Kasi guys, napakadami ng offer sa internet. Pumunta ka lang sa Google, mag-search ka lang ng job opportunities or mga strategies na pwede ka kumita online. Napakadami guys. Ang daming gurus, ang daming resources. Sobrang daming demand ngayon. Lalong-lalo na sa ating mga Pilipino guys. So if yung mindset mo ngayon, may problema ka kung paano maghanap opportunity, then definitely you have a problem. You need to work on that first. Third naman guys is we have an execution problem. Ano yun? Sobrang daming opportunity, sobrang daming resources available online. Ang problem naman is papaano mo siya i-execute. Papaano ko ba i-execute yang meron ng mga ideas. Kaya maraming tao ngayon na tinatawag ko na analysis paralysis kasi meron silang execution problem. Okay? Sobrang dami nilang alam to the point na hindi nila alam yung gagawin na analysis paralysis tawag ko doon. Okay. Kasi right now, the internet has already made opportunity available. Try to imagine guys, if walang internet ngayon, try nyo mabuhay sa panahon ng mga lolo natin, mga mama natin na hindi pa masyadong yung internet. Guys, yung internet yung pinaka-highest leverage ngayon sa mundo. Kasi sa internet kaya may facilitate lahat. Communication, business, transaction, anything guys. Available na sa internet ngayon at lalo-lalo na umuusbong yung AI. So, with that, nagkaroon ng remote work, which yun yung nangyayari ngayon. May remote work na. Tapos nagkaroon ng freelancing. I remember when freelancing was a thing way back in 2015 pataas. It's a thing. At mas nag-boom siya ng pandemic, guys. Naobserbahan yan. At kung hindi mo nasakyan yung trend na yan, then you miss a lot of things. Okay? And yung online income, guys, nangyayari na. Ang daming mayayaman ngayon na kumikita ng pera ng mga bata. Like literal bata. I met a lot of people na mas bata pa sa akin ng 5 years guys, they're earning a lot of money. Millions to be exact. So, online income is real and it's happening. And ikaw, na wala ka pang idea kung paano kitain yun, you're having a problem. Okay? So, international also, clients are real. Okay? Sa freelancing, nakuha mo na yung mga international clients, you're earning dollars. And the moment na pinapanood mo tong video na to guys, ang laki ng palitan ng dolyares ngayon sa Philippine peso. 60 pesos. Imagine that. 60 times yung leverage mo just by working. Nasa bahay ka lang, wala ka masyadong gastusin, tapos yung client mo international, kumikita ka ng dollars. Nangyayari na tayo, yun ang reality ngayon guys. People are already earning from home, kakasabi ko lang, and people are already getting paid in dollars guys. Kaya ang daming mga freelancers ngayon, na talagang lifestyle sila kasi ang laki na kinikita nila guys. Imagine, times 60 yung leverage, wala pa silang existing na OPEX kasi bahay, internet, tapos laptop lang or PC gamit nila. Ang laki ng margin nila, hindi mo na kailangan mag-commute, pumunta sa mga, sa mga offices nyo, makipagsiksikan sa traffic sa EDSA, at kung ano-ano pa guys. It's already happening. And may mga tao guys nagbibuild na ng careers without going abroad. That's what freelancing is all about. Pero ang nakakatawa guys, may mga tao pa rin na stuck. Hindi dahil stupid sila, hindi dahil tatanga-tanga sila, hindi dahil tamad sila, at hindi dahil hindi sila talented. Ang pinaka-problem guys is mali kasi yung fina-follow nilang roadmap. Okay? For the past 6, 7, 8, 9 years of my life guys, sobrang dami kong pagkakamali making money online. I don't know if bata ka, matanda ka, employed ka, or whatever your background is.
I can guarantee you na if magi-start ka from scratch, you will follow the wrong map. At kasi pinagdaanan ko 'yan, nakinig ako sa mga maling tao, nakinig ako sa mga tao na akala ko iyon pero hindi. It's the roadmap, okey? And sa sobrang daming roadmap na matututunan mo guys, may stuck ka. Bakit? Ang reality kasi guys, you only need one map. Pero since napakadaming information, sobrang clouded mo ngayon as a person. Now, ito yung big problem guys. Most beginner, they enter online work like this, okay? Like this. Una, manonood sila ng TikTok. Very, very basic. TikTok, manonood sila ng TikTok video, YouTube video, or Facebook video about virtual assistance work. Yan yung pinaka-first step. After that, manonood sila ng video about, let's say, copywriting, or kaya naman, social media marketing, digital marketing, manonood sila. After nila mapanood yun, ng wala pang 1 week na focus, is manonood naman sila appointment setting. After a week, AI. After a week, freelancing. After that, dropshipping. After that, closing. Then, nakakatawa guys, sobrang dami na nilang pinapanood. Ang dami na nilang save videos, ang dami na nilang templates sa Notion, ang dami nilang unfinished na courses na binili nila kung kani-kanino. Tapos sasabihin nila sa sarili nila, wala pa rin akong client. Wala pa rin akong client. Yan ang usual na nakikita ko sa mga mentees ko nung bago sila na connect sa akin. Sobrang dami nilang inaral. And for me guys, that's not actually learning. Para sa akin, it's called digital confusion. When you say digital confusion, sobrang in-info overload mo yung utak mo sa iba't ibang knowledge to the point na hindi mo na alam. And ang nakakatawa, yung mga knowledge na natututunan nyo is sobrang babaw. Sobrang babaw. Okay, anong mangyayari kapag bababaw lahat foundation mo? Wala ka talagang client. That's the reality. Natanong, bakit ba nangyayari to? Basic guys. Kasi yung internet guys, binibigyan niya tayo ng unlimited information. As much as beneficial ang unlimited information, meron kasi siyang diminishing return sa long run at nagkakaroon siya ng malaking loss sa'yo. Hindi porket maraming information sa internet does mean na kaya mo na agad. Hindi guys. Hindi, ang problema sa unlimited information is hindi siya nagbibigay ng tamang sequence. So, step 1, step 2, step 3, hindi. Sobrang clouded, namimix spaghetti guys, yung nangyayari ngayon. Isa pa na problem sa guys, mga internet is magbibigay sila ng tactics pero wala namang foundation, walang explanation, walang fundamentals. Again, magfo-fall pa rin yan, walang structure. Kasi lahat ng bagay guys, nanggaling sa isang idea, concept, tapos ina-explain ang fundamentals para mabigay niya as tactics. So yung tactics na nakikita nyo sa internet guys, hindi yan yung full. Okay? And isa pa guys, walang structure. Okay? Hindi bibigay sa inyo ng mga tao yung full structure kasi matrabaho yun. Okay? Ang ibibigay nila sa inyo, motivation. Pero hindi nila bibigyan ng execution. Bibigyan kayo ng random advice, pero hindi nila ibibigay sa inyo yung complete roadmap. Para yung tao ma-confuse sa activity with progress. Ang ibig sabihin nun, hindi porket marami kang ginagawa, means you're progressing. Okay? Magkaiba yun guys. Magkaiba yun. Tapos iniisip nyo na kapag nagko-consume kayo ng information sa internet, may motion guys sa life. Like, okay, natututo ako. Again guys, that's called digital confusion. Okay? Hindi porket nanonood kayo ng content, natututo na kayo mag-build ng skill. Hindi totoo yun guys. E di sana lahat ng tao ngayon na nanonood ng content na iba't ibang mga guru or mentee sa internet, di sana nagkaroon na sila ng skill. It doesn't work that way. Okay? Even taking notes guys, hindi yan yung same process para makakuha ka ng freelancing client mo. Okay? Saving videos guys, again, it's not the same as creating opportunities. Sobrang tamad na ng mga tao ngayon at confused to the point na akala nila pag nanood ka ng video, even tong video ko ngayon guys, you learn na nag-move forward ka. Okay? Now, here's the harsh truth. Okay? Most people are not stuck because they don't know enough. I don't think so guys. I don't think so. Hindi kayo stuck dahil hindi nyo alam lahat. Guys, kakasabi ko lang kanina, information is everywhere. Information is everywhere. Stuck sila kasi hindi nyo alam kung saan kayo mag-iumpisa. Sa sobrang daming starting point na nakikita nyo sa internet, hindi nyo alam kung saan kayo mag-uumpisa. Then second,
Then third, hindi nyo alam yung mga next step. Wala kayong roadmap. Yan yung problema nyo, guys. And ang problem natin, guys, it's not information. It's all about structure. It's order, structure ng mga instruction, execution, ibig sabihin, ano yung gagawin ko day by day, tapos feedback, tama ba yung ginagawa mo, may taong nagsasabi sa'yo, at ang pinaka-importante, guys, environment. Nasa tamang lugar ba ako para gawin tong mga bagay na to? Kasi kung wala kang order, ibig sabihin hindi mo alam yung step by step, hindi mo din alam kung anong gagawin mo per step, tapos walang nagsasabi sa'yo kung mali ginagawa mo, tapos nasa wrong environment ka pa, hindi ka mag-grow. Okay? Kahit i-search sa internet, it's science. Ito yung pinaka-importante, guys. May order, may execution, may feedback, may environment. Now, ito yung mga common beginner trap na nakikita ko lagi sa mga bata, bro. Or sa mga tao. Okay? Una, okay? Magta-try sila ng feel nila pagiging valuable sila bago intindihin nila kung paano yung market. Okay, explain ko ulit. Feel nyo, sobrang valuable nyo agad, inaaral nyo kung paano kayo magiging mahal, babayaran ng mahal, pero hindi nyo naman alam kung paano nag-work yung market. Try to reflect about that. Inaaral ng mga tao maging mahal maningil sila ng service nila, pero hindi naman nila alam kung paano nag-work yung market. Yung market ngayon magbabayad sa'yo. Yan yung unang beginner trap. Habol ka ng habol ng malaking pay, malaking client. Di mo naman alam kung paano nag-iisip mga kliyente mo. Second na ginagawa, guys, nagbibuild kayo ng portfolio, hindi nyo naman iniintindi kung anong problema ng mga clients nyo. Gawa ka lang ng gawa ng flashy portfolio. Hindi mo naman alam kung ano yung client mo, ano yung problema nila. Okay, pinagdaanan ko yan. Isa pa, guys, gumagawa kayo ng resume nang wala namang positioning. Gawa ka ng kung ano-anong flashy resume, kung ano-anong presentation. Wala ka namang positioning, hindi mo naman alam. So, kapag nakita ng client, nagagandahan lang sila pero hindi naman nila alam kung anong value nun at the first place. Ito ba, guys? Naging problema ko dati to. You learn tools before understanding outcome. Ano yun? Aral ka ng aral ng mga AI tools. Di mo naman alam kung ano yung point nun. Bakit ba create yung tool na yun at the first place? Bakit may leverage yung tool na yun? Hindi mo alam. Aral ka ng aral tas bahala na. Okay? And also, you memorize scripts. May-memorize ka ng kung ano ng scripts na papanood mo sa internet para mag-close ng client. Hindi mo naman alam yung psychology ng sales. Wala kang idea kung paano nag-iisip yung tao. Paano mag-decide. Tapos yung iba, nagka-copy ng template. Copy ka lang ng copy ng template sa nakita mo sa internet guru. Tapos iniisip mo kung paano siya mag-work. Okay, wala kang fundamentals. Also, guys, yun yung reason kung bakit kayo hindi pinapansin ng mga clients nyo sa freelancing. Yun din yung reason ba't di sila nagre-reply. Yun din yung reason, guys, kung bakit apply kayo ng apply sa LinkedIn, sa JobStreet, sa onlinejobs.ph, pero wala naman nangyayari. Wala naman nangyayari. Yan yung common beginner's trap. At pinagdaanan ko yan, guys, ilang taon na ako dyan. Ilang taon. Kaya ako nandito sa internet para i-share sa inyo ano ba yung mga nangyayari sa akin. Now, ano yung pake ng business, guys? Ano ba yung pinaka-pake ng business? Ito lang yung pinaka-pake ng business, guys. Tandaan nyo to. Okay? Walang pakialam yung mga businesses or mga freelancing client kung hardworking ka. They don't care about that. Lagi na nasasabi, they don't care about that. And they don't even care kung willing to learn ka. Kung coachable ka. Bare minimum yun, guys. Wala silang pakialam. And wala din silang pakialam kung sino yung pinakinggan mo o sino pinanood mo. Tandaan nyo yan, guys. Wala silang pakialam sa inyo. Ang paki ng mga businesses is yung sarili nila o yung business mismo nila. Ang paki nila is, eto lang, guys. Can you help create business result? Kapag nasa freelancing ka, specifically remote sales, ang paki lang nila, kaya mo ba mag-provide ng leads? Kaya mo ba mag-outreach? Kaya mo mag-book ng appointment? Mag-close ng deal? Kaya mo ba mag-organize ng sales process? Kaya mo bang pakitain yung negosyo namin? Yun lang yung paki nila. Wala silang pakialam kung galing ka sa ibang school, galing ka sa ganyan. They don't care about you. They care only yung business result. At ito yung pinakamahirap kasi masyado tayong focus pagandahin yung itsura natin sa resume natin, sa portfolio natin pag nag-start tayo. Pero in reality, wala kaming pakialam dyan.
Ang pake ng mga businesses or client nyo guys is, eto, ano ba yung pwede mong i-provide sa amin na kikita na dodoble, titriple, or makakapag-increase ng revenue yung business namin. Regardless guys, kung nasa sales ka, nasa marketing ka, video editing ka, or what, ito yung pake ng business. It's all about them. It's not about us na freelancer. So it's all about, can you create business result? If yes, sige, interested kami. So dito pa lang guys, magkakaroon ka ng mindship sa freelancing. Ganun pala siya nag-work, JC. Ganun siya nag-work. And it took me a lot of time to realize this. Kasi sobrang focus ko pagandahin yung portfolio ko. Kaso ayun nga, yung problem. Now, ito lang guys, sa lahat ng sinabi ko kanina, ito lang skill stack na pinaka-importante kung magi-start ka sa freelancing. Okay? Kalimutan mo muna yung mga video editing, kalimutan mo muna lahat ng bagay na yan. Ito lang muna yung pinaka-foundational skills ng freelancing, guys. Una, okay? Kung gusto mo kumita ng pera long term, hindi yung pang pichi-pichi lang or pitik-pitik lang, kailangan mo maintindihan kung paano nag-work yung engine ng business or yung makina. Paano nagpa-process. Ganito lang kasimple, guys. Okay. Una, yung business, guys, ng first step ng engine, dapat nakakuha siya ng attention. Attention. Kung paano ko nakuha attention nyo at pinapanood nyo ako ngayon. Second naman guys is leads. Leads, prospect. Okay? So may attention, yung attention na yun, convert mo into prospect. Tapos from prospect, i-convert mo yun into conversation. Dapat makausap mo siya. May conversation kayo. Kapag may after ng conversation, magkakaroon na ng tiwala yan. Tiwala. Kasi nakakausap mo eh. And after that, guys, magkakaroon na ng conversion. So, this is the time na magkakaroon ka na ng client. And hindi pa nagtatapos nun, guys. After mo maging client yan, kailangan mo i-deliver yung pinangako mo. So, ganun lang siya nag-work. Kailangan mo ng attention, tapos kailangan mo ng leads, prospect, at yung leads na kailangan makausap mo para mag-build ng trust, para ma-close mo into a paying client, then, i-deliver mo na yung service mo. Ganyan lang kasimple, guys. Yan lang kailangan mong malaman. Kahit wala ka pang skill as a freelancer, ito lang yung pinakakailangan mo ngayon. Yan lang yung game. Now, ang nakakatawa guys, most beginner, they are playing random games. Okay? Random games kasi hindi nila alam tong step-by-step sequence na yan. This alone guys, pwede na kayo mali sa video, yan ang aralin nyo. Pero if you want to learn more about it, explain ko sa inyo guys sa video na to. Take time. Okay? Ito lang yung game guys. Kahit wala ka pang alam sa freelancing, pero alam mo yung game na to, matututunan mo kung paano makakuha ng client. I-explain ko sa inyo mamaya yan guys. Okay? Now, paano ba nag-work tong client acquisition game na yan, JC? Okay. Every online business guys needs the same things. Una, kailangan mo ng offer. Offer. Ano ba yung pitch mo sa kanila? Ano ba yung magpapakuha ng attention nila? Kapag may offer ka na, ang next mo na kailangan, meron kang clear na niche or target market. Okay? So, offeran mo yung target market mo para tapos, ang next na kailangan mo is magkaroon ka ng strategy para kumuha ng prospect or leads, yung pagpipitchan mo. And after that, kailangan mo ng way or strategy para contacting naman yung prospects na yan. Para yung makakontakte mong prospect, magiging conversation, magiging book call, at magiging customer mo na sila. And ganun lang guys yung way para i-retain at i-serve mo yung customers mo. Kaya napaka-importante, kung mag-i-start ka pa lang sa freelancing, meron ka ng remote sales skill. Yung tinuturo ko guys, kapag beginner ka na freelancer, ang step 1 na kailangan mo, dapat meron kang sales skill. Kahit yun lang muna. Kailangan may sales skill ka. Kasi kahit wala kang ibang skills muna, pero may sales skill ka, madaling makaland ng client. So, tandaan nyo yan. So, yung remote sales guys, napaka-powerful yan kasi isipin mo, kahit di ka marunong mag-edit ng video, wala ka pang idea, pero the fact na marunong ka maghanap ng client is already strong sa end mo. Bakit? Skill ang paghahanap ng client. Now, kung may skill ka na other, like marunong ka na sa digital marketing, marunong ka na sa graphics design or any other skills, mas madali na lang maghanap kasi marunong ka na maghanap ng client. At ito yung problema ng mga freelancers, guys. They don't know how to find a client. Yung paghanap ng client, guys, it's called remote sales. Now, bakit iba pa tong remote sales? Ano nagpagkakaiba niya? Hindi siya all about selling. Hindi porket may sales ka na nakita, selling na agad yan.
Ang remote sales, guys, it's about understanding how money moves inside the business. Tuturuan ka niya market research. Tuturuan ka niya kung paano maghanap ng kliyente, hanapin yung data nila. Matututunan mo din sa remote sales kung paano mag-provide ng offer. Paano gumawa ng irresistible offer to the point na yung yes na lang ng yes yung client mo. Kasi sobrang ganda ng offer mo. Matututo ka din sa lead generation. Pag-generate ng leads, problema din ng mga freelancer yan. Paano mag-generate ng maraming clients? Matututunan mo sa remote sales yan. At yung pinaka-importante, guys, outreach. Paano mag-reach out sa client sa LinkedIn, sa email, sa call, sa text, or kung saan man social media platform yan. Para magkaroon ka ng appointment. Hindi ba nagtatapos? Hindi porket nakakabook ka na ng appointment. Matututunan mo sa remote sales kung paano makipag-communicate. Okay, paano magsalita ng tama, paano mag-position, paano yung art ng communication para ma-close mo yung deal, at kung hindi mag-progress yung deal, matuto ka mag-follow up. Matututunan mo din sa remote sales pag-handle ng client, paano mo i-maintain yun ng napakahabang oras, at kung paano nag-work yung client relationship management or client relations system. So, sa remote sales, guys, it's all about execution. Okay, ito lang, execution. And try to imagine, you as a freelancer, alam mo yung skills na to, natutunan mo to. Gaano ka powerful sa end mo to. Okay? Ito lang yung skill na napaka-importante sa remote sales na ma-acquire mo. At kapag na-acquire mo to, guys, trust me, hindi ka na mahihirapan maghanap ng client. Napaka-importante na to. And knowing this alone can make you valuable sa marketplace. This alone, guys, try to think about it. Now, bakit nag-struggle yung ibang freelancers? Okay. Most freelancers only learn delivery. Okay, delivery, fulfillment. Okay, may mga freelancer marunong mag-edit, marunong mag-design, marunong gumawa ng admin, mag-social media, mag-data entry, mag-basic task. Wala namang problema doon. Pero ang problema kasi doon, guys, ito yung underlying problem. Kapag alam mo lang magbigay ng trabaho or mag-fulfill ng work, mag-aabang ka ng client. Pero kung marunong ka maghanap ng client, mag-source ng client, magkaiba yun. Okay, may mga tao na marunong magtrabaho pero hindi alam kung saan kukuhanin yung client para magkatrabaho sila versus sa tao na marunong maghanap ng client tapos marunong pa magtrabaho. So, nagigets mo yung idea, guys. Sa remote sales, ito yung art para maghanap ka ng opportunity at magkaroon ka ng client. Kung marunong ka doon, bakit ka pa aasa sa mga job boards or sa mga online platform na yun para magkuha ng job na napakadami mong kalaban? Yan ang matututunan mo at yan yung problem ng mga freelancers ngayon. Now, may diferensya ang operators at saka beginners. Okay? Yung mga beginners, guys, sa freelancing, nagwa-wait lang sila ng job post, kakasabi ko lang. Okay. Ang mga operators, guys, sa remote sales, nag-create kayo ng pipelines. Napakadaming clients yung nag-PPM sa inyo. Tapos pipili na lang kayo kung sino yung gusto nyong katrabaho, kung sino may mas better pay, mas better opportunity. Okay? Yung beginners, nag-expect lang sila ng reply. Ang operators, guys, nagpa-follow up kayo. And the most common question ng mga beginners, saan ba ako maghanap ng client? Yung mga operators, guys, mga remote sales people, nagbi-build kayo ng list. Napakadaming clients sa trabawin nyo. Yung iba, beginners, I don't know what to say. Hindi nyo alam, kapag nasa meeting na kayo or magchat-chat kayo sa client nyo, hindi nyo alam sasabihin nyo. Sa operator, guys, meron tayong mga frameworks. May ginagamit tayong scripts. Okay? And yung mga beginners, guys, which is pinagdaanan ko to, kapag na-reject, nag-i-stop na kayo. Pero yung operator, guys, nagtitreat kayo ng rejection as data. So, ang pinaka-main difference nila, kapag beginner, guys, nagko-consume lang kayo. Consume. Pero yung operators, guys, nag-execute tayo, naghahanap tayo opportunities based sa mga nakita nating data. So, data-driven execution. Now, yung goal nyo, guys, is ang goal ko para sa inyo, hindi kayo maging random na freelancer na nakita mo sa internet na chat ng chat na may kunwari maangas sa portfolio, pero wala namang client. Ang goal ko, guys, is maging remote sales operator kayo at the end of this video. Okay? Someone na nakakaintindi kung paano nag-iisip yung business, paano nagbe-behave yung buyers, paano sila maghanap ng paano nag-work yung offer, paano maghanap ng prospect, mag-start ng conversation, makipag-communicate, at para makapag-move kayo ng tao sa decision nila para maging client nyo sila. Now, try to think about it if may ganun kayong skill. How powerful is that for you?
Now, kapag nakuha mo yan, that's a completely different level. Kasi mag-aano ka na, mag-a-up ka agad sa hierarchy ng freelancing. And yun yung reason guys kung bakit hindi ako masyadong attached sa mga clients ko kasi next week or the next month, pwede ako maghanap agad ng clients ko. Hindi ko siya problem kasi again, na-master ko yung skill kung paano yung remote sales, paano mag-acquire ng client at gumawa ng napakagandang offer. Okay. And ito pa guys yung bagay na hindi nyo alam. May napakalaking advantage tayong Pilipino. Okay. Tayong mga Pilipino guys, sought after tayo sa marketplace. Una, relational tayo guys. Second, we understand people. Yung language natin, ang ganda din guys. Madali sa mag-adapt. We can communicate well. Okay. Halos lahat ng tao sa Pilipinas, marunong mag-English at some point kahit mga taga-bundok guys, nakakapag-English yan. Okay, nagbabari na lang yung fluency. Kaya tayong sought after sa marketplace. Okay? And sanay tayo makipag-work sa ibang culture. Multicultural tayo. Kasi sa Pilipinas, melting pot tayo ng iba't ibang lahi. May mga foreigner dito na nag-work. Kaya sanay na tayo. Patient tayo, service-oriented, di ba? Hospitality natin, ibang level. Okay? Now, tong sinabi ko kanina guys, hindi ito yung parang, yes, advantage siya, pero hindi yan yung mag-move ng needle. Ang problem sa atin sa Filipino or sa Pilipinas is kailangan natin ng structure, proper training, proper repetition, at saka system. Okay? Kahit napakasipag mo, kaya ako sinasabi kanina, kahit hardworking ka, pero kung hindi ka naman, someone na marunong sa system, may structure, may proper training, doesn't care. People doesn't care. Okay? Once you have structure, training, repetition, at saka systems, guys, definitely, mas mag-a-up ka sa marketplace ng freelancing. And ito yung mga reason, guys, kung bakit nag-fail yung tao online. Sa making money online. Most people don't fail kasi maling niche yung pinili nila. Nag-fail sila kasi, one, hindi sila nagbibuild ng system. Okay, sa mga training modules ko, guys, tuturuan ko kayo paano mag-create ng system. Na ano yung mga system na yon? Okay? Kapag may system ka kasi, alam mo kung anong gagawin mo sa daily. Dahil wala ka pang alam, sa day-to-day task na gagawin mo, kaya ka mag-fail. Hindi mo din alam kung ano yung numbers na itatrack mo, ano yung mga reports. Hindi mo din alam kung ano yung improve mong part. Hindi mo din alam kung paano mag-handle ng rejection porket may client ka lang na nireject ka. At hindi mo din alam kung paano gagawing effort yung feedback. Okay, kaya usually nag-emotionally quit yung mga tao sa freelancing kasi hindi nila alam kung ano yung part ng problem ng sistema nila, kung ano yung problema. Napakadaming leak. And isa pa sa nakita ko sa internet guys, puro motivational na lang nakita natin. Okay? Ang ayoko sa motivation guys, hindi siya reliable. Napaka-unreliable niyan. Bakit? Minsan good yung good yung emotion mo, good yung mood mo. Bukas hindi. Bukas confident ka. Bukas naman, feel mo gusto mo na mag-quit. Ayoko ng bagay na hindi consistent. Kaya hindi ako masyado into motivational shit. Pansinin nyo, hindi ako masyado mahilig sa ganyan. And yung progress nyo guys, it depends on motivation. And kapag depends sa motivation, matatalo ka. Ang kailangan nyo guys is a process, repeatable system para matalo yung motivation. So, for me, it's all about system. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo yan guys sa mga videos ko. Pero, napaka-importante niyan. So, for me, yung standard na gusto ko ipasa sa inyo, hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging consistent. Hindi mo kailangan na alam mo lahat. Kailangan mo lang na next step. And hindi mo din kailangan maging confident, guys. Kailangan mo lang yung proper execution para lumabas yung confidence mo. Kasi, guys, hindi naman starting points yung confidence. Byproduct lang yan. Okay? And isa pa sa naging problem ko nung nag-start ako, guys, is learning alone. Okay? Mahirap guys talaga sa reality. Yung reality naman, napakahirap mag-aral mag-isa. Self-learning. Okay? Self-learning. Ang mahirap kasi wala magko-correct sa'yo. Okay? Tapos, porket may AI ngayon, akala natin alam ang lahat ni ChatGPT. Wrong. Ang mga pagturo sa inyo guys, is yung mga tao na alam nila na ginawa na nila yung mga ituturo sa'yo. Napaka-importante ng feedback. Napaka-importante ng tao or mentor na magtuturo sa'yo sa gagawin mo. Kasi yan yung mga tao na yun yung magbibigay sa'yo ng proper system. Okay? Proper system.
So, sa lahat ng pinagdaanan ko na 'to guys, so nag-start ako sa freelancing nun, na-realize ko na napakahirap matuto. Kaya tinayo ko 'tong Parliament, okey? Yung Parliament guys, it's a community ng mga freelancers, specifically remote sales. So, nung ni-launch ko siya, ang main purpose ko lang is mabigyan kayo ng full sales roadmap, full roadmap about freelancing from wala kang alam, kahit ano yung background mo, kahit unemployed ka, student ka, corporate person ka, or OFW ka, to landing your first freelancing client. Okay? Hindi siya motivational community, hindi siya random course, hindi siya yung parang ingay lang. Ang purpose ko guys is structure. Nakilala ako as JC sa freelancing kasi structured yung path ko. Okay? So matututunan mo from wala kang alam sa freelancing to how freelancing works, how sales works, how remote sales work, at ano-ano pa yung mga skills sa remote sales. Para malan mo first client mo at paano mo i-retain yung clients na yan. Yung pinaka reason yung bakit ko ginawa yung Parliament. And yung Parliament guys is all about not just learning remote sales, it's about becoming the type of person para maka-create ka ng opportunity online. Someone na magiging katulad ko na nagti-think clearly, kung paano ako makipag-communicate dito guys, na nakita nyo na napaka-soft, napaka-smooth, matututunan nyo dyan guys. So basically gusto ko yung maging katulad ko na nagsosolve ng business problem, nag-execute, nagbibuild ng confidence para makaland kayo ng real clients. Kasi ang problema ngayon sa mga training programs, sa courses sa internet guys, wala man silang real result. And ipapakita ko sa inyo yung mga wins ng mga members doon. So, ang core idea ko dito guys, okay, is yung mga tao gusto kumita. Pero reality, yung pagkita ng pera online, resulta lang yan. Yung ng skill mo. The more skilled ka, the more confident ka. The more confident ka, the more na alam mo yung action mo. And yung action guys, yung nagkikreate ng opportunities. More opportunities, more income. So yung mga taong kumikita na maraming pera sa internet guys, they just know how opportunities work and matututunan nyo yun sa community. So kung gusto mo kumita ng pera, hindi mo kailangan habulin yung pera. Kailangan mo munang mag-skill stack. Kailangan mo aralin kung paano yung skills, paano mo ma-acquire yun para kumita ka ng pera. Okay? So, ano ba yung method sa Parliament? Sobrang simple lang, guys. Una, explain ko sa inyo paano nagwo-work yung freelancing. Explain ko sa inyo kung paano nagwo-work yung sales at paano yung remote sales. Now, inside sa sales, matututunan nyo yung offer, paano yung sa customer, paano yung messaging, paano mag-generate ng napakadaming prospect, paano mag-start ng conversation, mag-book ng appointment, mag-close ng deal, i-deliver yung service, tapos improve mo yung service na yun paulit-ulit para palaki ng palaki yung income mo. Yun yung roadmap dito sa guys, Parliament. Wala ka nang iintindihin, nandun na lahat, wala akong keep doon guys. Lahat ng steps tinuro ko na doon. Lahat ng resources up to date nandun guys. Kaya isa siya sa pinaka sought after na community ngayon sa internet about sales, and if isa-search mo sa internet, remote sales, sa Pilipinas, ako yung unang magpa-pop up. Bakit? Ako lang ho yung nakagawa ng ganyang napaka-structured na community. Sobrang hirap po nun. And it's backed up by my own experience. Na ang problema, bakit ini-skip ng mga tao to? Kasi gusto agad nila matuto mag-client. Hindi ko ganun nag-work yun. Okay? Kailangan mo matutunan lahat muna ng step-by-step roadmap para makuha ka ng kliyente. Okay? Isa pang problem nila, hindi nila alam kung paano gumawa ng offer. Yung iba, hindi marunong kumausap ng client. Yung iba, hindi nila alam yung salitang targeting sa clienting. And hindi din nila alam kung paano makakuha ng client. Okay? So, ang funny thing about that, ini-skip nila tong proseso na to, kaya wala silang client. Kaya kung freelancer ka na nanonood ngayon, alam ko na ho agad yung problema nyo. Nandito lang ho yan. Ini-skip. May isa dyan. Kailangan nyo ho dahanan lahat to para mag-gets nyo kung paano nagwo-work yung pagkuha ng kliyente. Okay? At kapag ini-skip mo yung mga steps na yan, wala kang client. Kapag nag-book ka ng coaching call sa akin, yun lang din sasabihin ko, tatanungin ko lang to. So, alam ko guys, nag-work tong system kasi ang dami na nakaland ng client ng mga students ko. Now, pag-usapan natin yung foundation, okay? Siyempre, kapag nag-i-start ka sa foundation, kailangan nyo muna matutunan to. Okay, ano ba yung freelancing? Ano ba yung remote sales? Ano ba yung sales? Ano ba yung binabayaran ng client? Paano nag-work yung offer? Paano maghanap ng ICP or Ideal Client Profile?
paano mag-create ng message map, mag-pain points, lahat ng mga bagay na to. Now, hindi porket alam niyo na yung mga bagay na to, yung foundation space, doesn't necessarily mean na makaka-land na kayo ng client. Hindi siya enough. Okay. Hindi siya enough. Hindi yan yung finish line. Starting line mo pa lang yan. Okay? Kasi kapag natutunan mo na kung paano nag-work yung market, kailangan mo pa rin mag-execute. Execute at dito nagkakaroon ng problem yung mga tao. Okay? Kailangan mo maghanap ng prospect, mag-send ng message, mag-follow up, mag-handle ng rejection, mag-book ng call, makipag-usap sa client, i-close mo yung client para mag-deliver ka. Okay? Ito yung importante guys sa execution part. And dito sa part na to, dito nagkakaroon ng problem yung mga tao. Kasi most people, okay na sila ng aral-aral lang. Pero ayaw nila execution. Kasi execution ito pinakamahirap. Nung na-release ko tong guys, yung Parliament, 3 months to 6 months, alam ko magka-client yung mga people ko sa Parliament, yung mga mentees ko. Kasi naka-design siya para makalandan within 3 to 6 months ng client. And ipapakita ko sa inyo guys yung mga journey ng ibang members. Okay? Sa execution lang lahat babagsak guys. Kasi dito makakita kung malakas ka ba talaga, kung matatakotin ka, or kung hindi ka consistent. Execution, dun mo malalaman at makikita yung result ng ginagawa mo. Okay? So, napaka-importante. Dito pa lang sa execution part. Kaya wala kang client kasi hindi mo alam yung proper execution at wala kang consistency. Okay? Kaya, again, nandito yung Parliament. Okay? Nandito yung Parliament. So, yung Parliament Plus, guys, yung community ko this is where yung implementation. Nandito yung theory, hindi lang siya basta theory, nandito na lahat ng execution. So, sa Parliament, matututunan nyo, guys, lahat. From wala kang alam sa freelancing, matututunan mo freelancing, matututunan mo lahat ng kailangan para maging freelancer, lahat, guys, hardware, software, matututunan mo sales, paano magbenta, paano nag-work yung sales, paano yung remote sales, paano makaland ng client, at lahat guys, everything in between. So, nandito na lahat guys. Meron kayong weekly guidance sa akin, may community support, 24/7 access, message nyo ako directly if may questions kayo, pwede natin i-review yung mga stuff nyo. Nandito na lahat. So, ang goal ng Parliament guys is para matutunan nyo yung remote sales and makaland ka ng first client at para maano mo yan. So, ang goal ko, kapag pasok mo sa Parliament, makaland ka ng first client mo. And I know that system works. Now, hindi lang siya about videos na mga napapanood nyo sa internet na course. Yung Parliament, guys, is yung videos lang para lang siyang module. Pero ang real value doon, guys, is may structure kayo. Alam nyo kung saan. Nandun na lahat. Imagine nyo parang napakahabang how-to videos siya ng 3 months. Para malaman mo client, magugulat ka at the end, may client ka na. Okay? So, may sequence, may accountability, may weekly Q&A, may live support ko, may workshop akong tinotro doon, guys. And, ang pinaka-importante, isa yung trip nyo. Okay? Hindi lang siya basta random na community na nagpapaweran kayo doon. Nandun kayo para matuto. And walang motivation na nangyayari doon, guys. Ang makikita nyo doon, puro actions lang. Now, inside sa Parliament, makakakuha ka ng access sa map. Pakita ko sa inyo, guys. Okay. So, inside the Parliament, guys, nandito na lahat. Okay? Nandito na lahat. So, meron kayong classroom, may onboarding video, orientation, fundamentals, hanggang maland nyo yung first client nyo, at saka yung weekly Q&As, guys, na recorded nandito na. And dito nyo din makakita, guys, kung yung mga tao na busy sila gawa ng assignments nila. Ayan. May mga nagpo-post din ng trabaho dito sa group. Tapos nakita nyo guys, ang daming nagpo-post gumagawa ng assignments nila. So, dito guys, nandito na lahat. Matututunan nyo lahat ng kailangan nyo matutunan from a beginner standpoint hanggang makaland ka ng client. Lahat na specific sa sales, nandito na din. Okay, nasa modules na lahat ng notes, lahat ng training, lahat ng guest speaking nandun na guys. So, ano yung pagkakaiba nito sa other communities? Doon kasi sa other communities guys, mga tactics na tututunan nyo. May mga tao nagtuturo lang ng specific skill. Paano kumuha ng client, yun lang. May iba naman nagtuturo paano mag-email. Yung iba naman paano magsalita. Yung iba naman paano magturo freelancing. Yung iba naman AI focus lang. Dito guys, tinuro ko na lahat.
anything na need nyo, everything na need nyo para mag-start kayo sa freelancing, sa remote sales, nilagay ko na lahat. Okay? So, yung full chain, ma-experience nyo. Matututunan nyo from bad na research, paano makukuha nyo yung proper targeting. Okay? Matututo din kayo kung paano makipag-usap sa tao, mag-reply ng tama, kumausap, mag-close, kasi may mga live call breakdowns tayo doon. Okay? Nandun na lahat kasi parang as if na extension ko siya para matuto kayo. Okay? So, bakit napaka-importante ito sa inyo, guys? Okay? Una, hindi na kayo beginner. Kapag pasok nyo sa parliament, matututunan nyo na yung step by step, may roadmap na kayo. Hindi nyo na din kailangan mag-guess. Hindi nyo na kailangan mag-jump to jump. Yung problem mo sa beginner na saan ba ako mag-uumpisa, sasagutin na lahat ng guys, ng community. Nakita nyo naman may step by step process. And bakit importante din to sa mga freelancer? Kasi guys, sa freelancing, ang problem ng mga freelancers is napakadami ko na natulungan. Hindi nila alam kung paano maghanap ng client. Now, isipin nyo yun. Kahit anong service ang meron ka ngayon, whether if you're a graphics designer, video editor, SMMA, or any freelancing skill, pag marunong ka maghanap ng client, yan yung magiging leverage mo. And hindi ka na aasa sa mga job board, sa onlinejobs.ph at sa kung ano-anong mga platform na pahirapan, pagalingan ng portfolio doon. Dito guys, ikaw na mismo maghahanap ng client and you can also attract clients nang wala kang binabayad sa advertising. Ito ang kagandahan ng remote sales. Now, kung closer ka naman, gusto mo mas mag-close ng deal guys, matututunan nyo din dito. At ang pinaka-highlight ko dito guys, meron akong weekly Q&A sa loob. Okay. Sa weekly Q&A, dinidiscuss ko na lahat. If may questions kayo, need nyo ng direction, every Friday guys, 8 p.m. onwards, may Q&A tayo. Sa akin nakita ng ganong community na may full roadmap, community support, meron na kayong lahat ng modules, resources, tapos meron pa kayong weekly Q&A sa akin. Lahat ng questions nyo masasagot. And nagtuthrow din ako ng workshop guys. Okay. Once in a while, kapag may nakita na akong madaming need sa isang bagay, mag-i-invite ako ng guest na expert doon. And recently guys, nag-throw ako ng workshop para makaland ng client. And inside sa workshop na yon, may mga nakalanda ng client. And if napapanood mo to right now, ang plano ko na next i-throw ng workshop ay mga CRM, Customer Relationship Management. So, if you're someone na interested, feel free to stay here kasi marami akong i-share sa inyo guys ng value. So, workshops, napaka-importante. And plano ko din guys mag-throw ng in-person dito sa community. Now, yung value naman ng community guys, syempre, kapag may community ka, meron kang mga tao nakakausap, may nakakwentuhan ka, may nakakonect ka, and yung kagandahan dito, mas, kayo guys, mas may nabibuild tayong culture. Nakita mo may mananalo, nakita mo may sumasagot sa question mo, nakita mo nag-i-improve yung community, nakita mo na may mga taong nag-i-struggle tapos nasosolve yung problem. Para sa akin yun yung essence ng community, na yun yung pinoprovide ng parliament. And kung yung question mo guys, nag-work ba yan, JC? Totoo ba yan? Eto guys, share ko sa inyo yung mga taong nakaland ng client. Okay. Sa sobrang dami na naging member ng parliament guys, sobrang dami na nakaland ng client. So, eto guys, kahapon lang, may nakaland ng client, si Angel. So, sabi niya, how I secured my first role. Si Angel. Meron naman si Ivan. Okay, nagte-thank you siya. Meron naman si Bernadette. Meron naman si Christine. Meron naman si AJ. Meron naman si Hart. Meron si Lorenzo. Guys, napakadaming mga tao na nakalandang client. At ang dami din nagme-message sa akin na nagte-thank you. Yung iba guys, hindi na nga nila pinapost yung yung client nila wins. Kasi sa sobrang dami. At yung iba nahihiya. Yung iba diretso na mag-work. Yung iba nagpapa-review na lang ng contract sa akin. So I know that my stuff works. And dumating pa nga sa point guys, nakatrabaho ko na yung mga iba't ibang mga sikat. At ako na naging consultant nila. And recently lang din guys na na advertise ako sa Philippine Inquirer. So if you think na bubullshitting ko yung oras nyo, sasayangin ko yung oras nyo, meron din akong pinahahawakan na sa person guys. So hindi lang siya theory.
Okay, I know that my stuff works. Ang dami ko ng mga tao na tulungan, ang dami na nag-thank you sa akin. Yung iba hindi ko na nga kilala, nagme-message na lang sa akin sa TikTok, sa Facebook, sa Messenger. Papasalamat. Dumating pa nga sa point, guys, na meron akong member na nagpadala sa akin ng pera as a way of saying thank you kasi sobrang laki ng opportunity na nakuha niya sa remote sales. Basically, I know that my stuff works kasi I myself ginagawa ko to day to day. Now, what the results show, okay? Ang pinaka-importante dito, guys, is hindi mo kailangan mag-start. Hindi mo kailangan ng perfect para mag-start. Hindi mo kailangan na ready ka na. Kailangan mo na mag-start. Okay? Kasi, nasa parliament na yung guys, yung proper direction. Papasok ka lang, panoorin mo yung videos, nandun na lahat. Hindi mo na kailangan mag-overthink, hindi mo na kailangan mag-aral ng iba pang bagay. Nandun na lahat. Sa parliament, guys, nandito na lahat yung kailangan mo at yung hindi mo kailangan. Nandito na lahat. Binigay ko na lahat sa inyo, guys. So, hindi ka na mag-overthink. And nakita nyo man yung mga member wins, guys. Okay? May mga members tayo na nag-start from zero experience. May mga members naman na hindi nila alam kung paano mag-i-start. Pero nag-join sila, nakuha sila client. Meron naman mga members na walang alam sa freelancing, tapos nakuha ng client. May mga members din, guys, na hindi nila alam kung paano makipag-usap sa clients, tapos natuto sila. Makipag-usap. May mga members naman di alam makipag-usap mismo sa clients. Ngayon, guys, nakikipag-usap na sila. Okay? After going sa process, nakakuha na sila ng replies, interviews, opportunities na pinakita ko sa inyo kanina. Now, ang tanong, JC, bakit ba importante to? Ginawa ko yung community, guys, for another reason. Para makita mo na dahil kaya nila, kaya mo din. Okay? Ang problema kasi kapag sinosolo mo lang, dinadoubt mo sarili mo. Dito, guys, nagtutulungan yung mga tao. Tignan nyo. Okay? Ang daming ko congrats sa'yo. So, ito, si Angel, kahapon nakaka-close lang. Nag-thank you siya. Ang daming nagko-congrats sa'yo. At kapag may mga taong nagko-congrats sa'yo, mamomotivate ka. Hindi mo i-doubt sarili mo na hindi siya nag-work. Alam mo na nag-work kasi marami kang kasama. That's the value of community. Okay? Now, ito yung importanteng note, baka masyado ka nag-expect. To set expectation, guys. Hindi ko sinasabi na lahat ng tao na papasok sa community makakalagad ng client. May mga iba 3 months, 2 months, 6 months. May mga iba wala pa, pero malapit na. Magdedepende talaga siya sa effort, guys. Yung skill mo, consistency, yung target market mo, maraming variable, guys. Pero ang gusto ko lang i-point out dito, yung dadaanan mong pass kapag nag-join ka sa parliament, legit siya. Legit yung yung system, yung opportunity legit, guys. You can contact yung mga tao sa community para i-ask mo sila sa journey nila and they are willing to share. Kasi alam namin na nag-work na yung sistema namin. Now, yung real outcome dito is hindi para ma-inspired ka dito sa presentation na to para i-hype ka, baka iniisip nyo na parang networking to, hindi. Sinishare ko lang sa inyo lahat ng mga factual ideas na nangyari, guys. And ang goal ko dito, guys, is para ma-remind sa'yo na merong opportunity na mag-work sa'yo. Whether if you're in business, whether if gusto mo makaland ng client, or maghanap ng proper market, okay? Para mapakita sa'yo na sa freelancing, guys, na kailangan nyo matuto ng remote sales. Okay? Kasi, hindi porket confident ka, that's it. Hindi porket maganda resume mo ngayon, pero wala ka namang client. Diba? It doesn't work that way. So, ang gusto ko ipakita sa inyo, guys, na merong community na sigurado matututo ka kung paano makaland ng client, na alam mo kung paano mo gagamitin ng tama yung skills na yun at matututo ka ng iba't ibang skill, makakonect ka sa mga tao at mag-build ka ng network mo as a freelancer. Yun yung gusto kong i-point out dito sa video na to. Now, ito yung crazy part, guys. Ito yung crazy part. Hindi mo kailangan magbayad sa akin ng 10,000, 25K, or 50,000 para makapasok sa community, guys. Kasi most program, di ba nakita nyo sa internet, nag-charge sila ng ganong kalaki. Okay. And honestly, guys, based on the value na binigay ko, try to think of a number sa lahat na diniscuss ko ngayon. Sa tingin nyo, guys, magkano siya? Okay. Hindi ko kayo sisingilin ng ganyang kalaking pera. Okay. Ang goal ko lang, guys, ngayon is matuto kayo at maging accessible sa inyo. And ang goal ko is matulungan kayo mga Filipino na mag-enter sa room. And to make yung sales education affordable.
So, here's my offer, guys. You don't need to pay me that amount of money. Ang offer ko lang, guys, is para maka-join kayo sa community is just $3 per month. Okay, $3 per month, matututunan mo na kung paano maghanap ng client. So, sa isang buwan, tataya ka lang ng 180 pesos. Around 6 pesos a day. Okay, if nagyoyosi ka, mas malaki pa binabayad mo dyan. Okay. So, hindi mo na kailangan to. JC, bakit ganun? Gusto ko ng accessible at maging real yung sales education para affordable sa inyo. So, you don't need to bet na napakalaki, guys. Kasi alam ko nag-work system ko and hindi naman din ako yayaman sa inyo. Gusto ko lang maglikom na napakalakas na sales community para mas magtulungan tayo. So, for $3 per month, for 180 pesos per month, guys, may access ka na sa 100 plus na advanced module na pinapakita ko sa inyo kanina. Ito, guys. 100 plus. Ay, sorry. 100 plus modules na pinapakita ko kanina, guys. 100 plus na modules na yan, guys. Napakadami yan. Merong ang weekly Q&A sa akin. Nagtuturo ako ng workshop. Free na yung workshop kapag nag-subscribe ka. Meron akong guest speakers na dinapasok. Yung community, yung system, yung guidance, at yung full sales roadmap. For just 180 pesos per month. $3. And yung $3 na yun, guys, hindi naman siya about afford mo yung $3 kasi for sure may mga taong afford to ng sobra. Okay. Yung real question dito is, willing ka ba mag-put ng small amount? Small skin lang sa game para maging part ka ng community, para matutunan mo, makapag-invest ka sa skill mo, at para sabi mo sa sarili mo, nag-i-invest ka talaga sa skill. Okay? Para mag-pay ka ng attention, mag-show up ka, seryosohin mo. Okay. Hindi ko kayo sisingilin napakalaking budget, guys. Or subscription. Ang gusto ko lang, magpuput ka lang ng skin sa game para maging active ka. Para seryosohin mo. Okay. Bakit? Hindi naman ako yaman dyan eh. Gusto ko lang talaga tumulong. Now, bakit ko siya ginawang ganun lang ka-accessible? Kasi guys, alam ko, sa mga manonood ngayon, maraming mga estudyante dito. Marami ding mga beginner na wala pang budget. Marami ding mga tao na wala pa talagang di pa afford. Pero may mga tao dyan na nakakita yung value nito at gusto mag-go. Kaya ko siya ginawa. Yun yung point ko, accessibility lang. Wala na akong i-upsell sa inyo, guys. Wala akong i-gatekeep. Binigay ko na sa inyo lahat ng alam ko for that amount of money. So if you are someone na gusto mo mag-start sa freelancing to start remote sales, makapag-build ng career online, ayaw mo na nag-guess at gusto mo na structured roadmap, matuto kung paano mag-generate ng lead, mag-outreach, mag-close, mag-appointment set, okay, mag-build ng confidence, at malan yung first client mo as a freelancer. At ayaw mo na mag-start ng kung nood-nood ng kung ano-ano at mag-start mag-build, definitely this is for you. This is for you. I invite you. Pero if you're someone na hindi para sa'yo to, okay, kung gusto mo ng overnight success, kung gusto mo na mabilis lang, ayaw mo na execution, gusto mo pahiga-higa lang, ayaw mo mag-practice, puro motivation lang gusto mo, at naghahanap ka ng shortcuts, definitely this is not for you. This is not for you. This is for people who wants to be patient, magkaroon ng real skill, ma-monetize yung real skill, at magkaroon ng career out of it. Para sa ito. So, napakasimple lang decision, guys. Okay? It's either you keep what most people do, you watch more videos after this, perfectly fine. Save mo content, manood ka na naman ng bagong trend sa freelancing, tapos mag-restart ka after 3 months. Or, magbibuild ka ng actual skill, tulad ng sinasabi ko na remote sale, para magkaroon ka skill stack, matutunan mo kung paano mag-sales research, lead generation, outreach, closing, execution. You decide. Okay. And regardless, guys, kapag wala kang ginawa after ng video na to, nothing changes. That is the honest answer. Okay. If dinaanan mo lang to, di ka nag-take action, perfectly fine. Okay. Magko-consume ka pa rin naman, pero you will stay in the same place. Another month, magpapass na naman. Another year, another opportunity na naman. Tapos tatanungin nyo na naman yung sarili nyo, paano ba mag-umpisa ulit? Okay. So for me, guys, if you're someone who really wants to execute mag-locking in 2026, you start with the right system, then you execute. Okay. Now, yung goal is not to learn forever.
yung goal mo is to be capable. Capable para makapag-create ng opportunities, and that, my friend, matututunan nyo sa remote sales. So, kung seryoso ka talaga and you want to really focus on building your career sa freelancing, guys, so here's my offer. Okay? Here's my offer. For $3 per month, I welcome you sa Parliament Plus. Click nyo na lang yung link below dito sa comment section or sa description. So you can start your journey. Yan lang, guys. Sana nakatulong tong video na to, and I'll see you soon. Comment down below if may questions kayo. Peace.